Kamangha-mangha at kahanga-hanga, pinusuan sinira at community sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At dapat kayo rin. Mukhang gulaman na pahaba ang species na ito ng shipworm na natagpuan sa Abatan River sa Bohol. Ano kaya ang pinagkaiba nito sa pinsan niyang tamilok at ibaong? Mukhang squirrel sa unang tingin ang wild animal na ito na biglang nakikitsika sa isang grupo ng mga campers. Anong klaseng nilalang kaya ito? At bakit parang maamo sa mga tao? Pakitang gilas naman siya, oh. Narinig po ng mother ko yung pagsisigaw ng otters. Puno na may kumakatas na biyaya. Ang malagatas na puting dagta ay may mainang palang pakinabang. Para saan kaya? Isang ektarya kaya kang bigyan ng 9 million. Pambihirang ginto na hindi na minimina. Pero sigurado kayong may makukuha. This is the only commodity that will give you every week, every month na income. At makikita sa ekta-ektaryang lupa. We have a total of almost 220,000 hectares dito sa Pilipinas. 99% nandito sa Mindanao. Ginto pero kulay puti. Tinatawag namin dito yan na white gold. Saan yan? Ang 26 anyos na si Jamiel o Jam, bagong salta raw dito sa Mindanao, tubong Bicol talaga siya. At ang kanyang pinagkakakitaan, ginto. Ang kinalakhan kong trabahong pangunahing hanap buhay sa aming probinsya ay pagmimina ng ginto. Kapag ka siniswerte sa loob ng isang linggo ay kumikita kami ng 7,000. Taong 2021, nung tuluyan daw siyang manirahan dito sa Zamboanga, Sibugay. At mula sa pagmimina ng ginto, lumipat na siya sa pangunguhan nitong itinuturing nilang white gold. Ganun ba kalaki talaga ang halaga niyan? Ang kanina pa natin binabanggit na white gold, dito nakukuha sa katawan ng punong ito, ang rubber tree, kung saan ang dagta nito ginagamit para gumawa ng goma o rubber. Paano nga malapinturang tumatagas sa puno nagiging goma? Si Jamiel, pakikitaan daw tayo. Sa isang araw, nakakailibo tayo ng mga 100 hanggang 2 kapunuan ng goma. Nagagawa nila ito gamit ang bakal na ito. Importanteng ito ang gamitin para hindi maabuso ang puno. Ngayon ay papakita ko sa inyo ang proseso kung paano mag-extract ng dagta. So ang pagka V-shape ng bakal na ito ay itatama mo lang sa balat na ganyan. Yan ang puprotekta sa katawan ng puno na paganyan. Hindi lang daw sa pagiging barbero kailangan na mag-ang mga kamay. Sa pagra-rubber farming din. Inaalis mo lang or ino-open mo lang yung latex vessels kung saan nanggagaling yung latex natin. We have to monitor in a month, ang kailangan lang nilang maubos ay 1 inch. Kapag nasugatan ang balat ng puno, mabilis nang tatagas ang dagta o rubber latex na siyang sasaluhin nila. Babalikan nila para mag-conduct naman sila ng application ng concentrate or yung acid natin. Itatabi ang mga nabuo nilang rubber latex sa lugar na hindi mababasa ng tubig ulan. Hanggang dumating na ang mga buyer. 75% na produksyon ng goma ay para sa mga gulong ng sasakyan. Ginagamit din ito sa bola, sapatos, tsinelas, medical gloves, condoms at kung ano-ano pa. Very useful. Dami mo alam, Kuya Kim. Yung isang ektarya kaya kang bigyan. Pambihirang ginto na hindi na minimina. Pero sigurado kayong may makukuha. Bakit nga ba mas pinili ni Jam ang goma kaysa sa ginto? Ganun ba kalaki ang kitaan dito? Ang unang taon ko dito, napansin ko ang mga rubber farmer. Kinarer ko na rin ang ganitong hanap buhay. Ang bentahan daw ng goma hindi kaagad milyones, kundi 52 to 62 pesos lang kada kilo. At nasa 5,000 kada buwan. Kung ikukumpara ko ang aking dating hanap buhay sa probinsya ng Bicol, marami ring struggle sa pagmimina ng ginto. Delikado ang ganyang hanap buhay dahil hindi mo masasabi ang aksidente. Mas pinapahalaga na raw kasi ni Jam ang kaligtasan ngayon. Dahil isa na siyang ama. Ang lupaang ito ay pag-aari ng lola ng aking asawa. At huwag niyo raw isipin na ginto na, naging goma pa. Dahil ang pinakapambawi raw nila sa ganitong hanap buhay
Seguridad ng kikitain, stable at hindi tsambahan. Sa ilang taon ni Jam sa probinsya, naisipan din niya gumawa ng content para maipakitang wonders of Goma. Kailangan lang matyaga ka, matiisin at hindi maarte para meron tayong kikitain pagdating ng katapusan. Ang madalas makita sa vlogs niya, ang kasama niyang rubber farmer na si Tatay Erin. 81 years na ko, nananggot ko 50 years na. Bisan kasamad-samad ko, doon lang kay makakaon na ako pamilya. Ang challenge nga lang daw niya sa trabahong ito, ang amoy nito na may tutulad daw sa dumi ng tao. Excuse me po, safe ba naman yan para sa mga rubber farmer? Yung fresh na latex na hina-harvest ni toppers natin, walang amoy yon. Nagkakaroon lang yan ng amoy dahil nilalagyan na natin ng concentrate, formic acid. Kailangan lang talaga meron silang face mask kapag ililipat nila kasi siyempre iba yung amoy ng formic acid. Hindi lahat ng ginto nakatago sa mga minahan na para makuha ay kailangan magbuwis buhay. Yung iba baka nariyan lang sa tabi-tabi o sa labas ng inyong bahay. Dami mong alam, Kuya Kim! Ang pride masarap daw lunukin. Parang gulaman, guys. Natuklasan nila na sa ilog ng Abatan may isang kakaibang species ng shipworm. Presenting ang kakaibang nilalang na dapat daw ipagmalaki ng mga Pinoy. Nakaka-proud daw ito dahil bukod sa masarap, nakakuha pa ng recognition mula sa ibang bansa. Ito yung tingaw na naluto na. Pero ligtas nga bang lulukin ang pride na ito? Ay, ito yun. Yan, tingaw. Ang Bohol, kilala din dahil sa kamanghamanghang Chocolate Hills at kagiliw-giliw ng mga tarsier. Pero para sa content creator na si Johnny, meron daw bagong pambato ang Bohol. Nakaka-proud daw ito dahil bukod sa masarap, nakakuha pa ng recognition mula sa ibang bansa. Clue, sa body of water daw ito matatagpuan. Magbigay ng mga bodies of water. Ilog, correct. Batis. Batis, correct. Lake. Lake, lawa. Okay. Correct. Falls, correct. Bukal, correct. Ang gagaling. Ito ang Abatan River. Pagsapit ng dilim, dito na nagpupulong-pulong ang mga alitap-tap. Kaya mga turista, bet na bet ang firefly watching activity sa gabi. Pero hindi lang alitap-tap ang matatagpuan sa Abatan River. Sa haba nito na 20 kilometers, hindi nakapagtataka na kung ano-anong organismo ang nakatira dito. Isa rin dito ang antingaw, na sa buong mundo, dito lang sa Abatan River matatagpuan. Kapamilya ng antingaw ang tamilok at ugaok na nakasalayan ng kainin ng mga lokal. Ang tamilok nakatira sa kahoy. Ang ugaong naman nakatira sa putik. Pero ang antingaw, ang kauna-unahang freshwater shipworm na nadiskubring kumukutkot at naninirahan sa bato, ayon sa UP Marine Science Institute. Nang suriin nila ang antingaw, nakita na hindi lang pala nito binubutas ang bato, kundi kinakain din nila. Ang dami mong alam, Kuya Kim. Dahil sa discovery na ito, minabuti ng UP Marine Science Institute na ilahok ang antingaw sa International Mollusk of the Year 2026 organized by Senckenberg Institute sa Germany. Napaka-unique niya talaga. Una, sa Pilipinas lang siya nahanap. Ang hula namin ay very unique din yung kanyang way of life at marami tayong matututunan pag-aralan natin ng mas malalim yung genome niya. Nang matapos ang online voting sa kompetisyon, nakuha ng antingaw ang second place. Merong element din ng Filipino pride na, let's be proud of yung anong unique sa atin at yung mga kailangan protektahan. Kung may bato sa loob ng katawan ng mga antingaw, ligtas kaya itong kainin. Ang content creator na si Johnny, isa raw ito sa mga gusto niyang lantakan. Pag naliligo kami ng ilog, may nakikita kaming bato na may patas, may laman na parang latte. Tapos tinanong namin yung mga nakakatanda sa amin. Tapos ang sabi nila ay pwede itong lutuin at pwede kainin. Kaya sinubukan namin. Kabisado na rin niya kung saan ito hitik dito sa Abatan River. Ito na yun yung mga nakuha namin.
Ito na rin ang ginagawa namin pang ulam. Pag niluto namin to, nilalagyan din namin ng buko. Saka ilalagay na rin natin yung sabaw ng buko. Ito yung antingaw na naluto na. May halong tamis at saka may lumalat konti. Ayon sa eksperto, ligtas namang kainin ng antingaw. Parang gulaman guys. Pero dahil bagong diskubre pa lang ang species na ito, marami pang dapat pag-aralan. Yung pag-harvest po niyan kinukuha yung mga malaking kaprasong bato. So eventually, syempre, ang bato naman ay hindi dumadami ulit. Pag inubos yung mga bato, baka maubos na rin sila. So, kailangan ng nakatutok na pag-aaral kung gaano nga ba ka-sustainable yun. Pakitang gilas naman siya. Na-amaze ho sila. Camping lang sana ang balak ng pamilyang ito, pero may nakigulo raw sa kanilang campsite. Ang nilalang na nakaengkwentro, Ayan na. isang otter. First time po encounter in the wild. May otter oh. Ayan, babalik na naman. O, kukuha na naman yan dito. Ayan, kukuha na naman. Ay, galing oh. Cute mang tingnan, may dala ring peligro ang paglapit sa mga otter dahil sa kanilang malakas na panga at matalas na ngipin. Pero mga otter kung minsan, nasa panganib din. Narinig po ng mother ko yung pagsisigaw ng otters. And nakita po nila na nasa snare trap na po sila. Ayun siya oh. Ano ang kahinatnan ng engkwentrong ito ng otter at tao? Kinain niya yung binigay natin. Ay, Arendelle, ayun na oh. Ayun oh. Habang nagbabanding ang pamilya sa camping, May otter oh. isang hindi inaasahang nilalang ang nakijoin daw sa kanilang agahan. Ang maliit at bibong otter daw umaali-aligid sa kanila para maghingi ng pagkain. Kinain niya, kukuha siya. Yan. Ng mga pagkain din, dadalhin niya sa tubig. Ayun oh. Ang video na yan, pinost ni Rinwell, isang Pilipino na based sa Thailand. Habang naghahanda po kami ng aming almusal, bigla siyang lumapit at paikot-ikot sa aming paligid. Unang reaksyon, nagulat po ako dahil ang laki. Ang otter tila friendly pa raw at sanay na rin sa presensya ng mga tao. Babalik-balik dahil binibigyan ko na po siya ng pagkain at bandang huli yun nga, naging playful, nakipaglaro na siya sa amin. So yung otter na yun, usually sila yung natin, no? Yung Asian small-clawed otters. Common sila sa Southeast Asia. Most likely, yung ganong encounter kasi is, ibig sabihin, yung otter is sanay sila sa tao. Common sa kanila na pinapakain, hinhandle. Yung mga otters natin is very social sila, no? Kaya madali silang ma-encounter. Very playful talaga sila by nature. Ang Asian small-clawed otter na may scientific name na Ionix cinereus, ang pinakamaliit na species ng otter sa buong mundo. Dito sa Pilipinas, sa Palawan lang naninirahan ang Asian small-clawed otters. At dito tinatawag itong dungon. Sa Puerto Princesa, nakilala namin ang 18 years old na si Alicia na ngayon ay nag-aalaga ng dungon. Ang mga otter na inaalagaan nila, baby otters pa lang nang mai-turn over sa kanila. Napunta po sila sa amin mga 2012 or 2011. May mga locals po dito na alam na nag-rescue yung mother ko. So, accidentally po na patay nila yung mother ng otters. Yung mga otter pups or yung mga baby otters, malikot sila, lagi sila naglalaro. Pero as they got older, parang nag-chill na po sila. Minsan na lang maglaro. Go, kita up! Ayun, ang ginagawa na lang po namin is yung mga ibang animals namin, yung pinapalaro namin sa kanila. Para sila mga pusa. Pag ginrub yung tummy, masyado parang kinakagat nila kayo. Up! Up! So, kaya we just warn people not to make them giggle. Hindi na siya takot sa tao. Wild animals yan. So, hindi natin masasabi na mabait sila palagi. Considering na yung characteristics nga nila is for hunting. So, may mga cases na nagsasnap yung otters, na nanunugod ng tao, nangangagat. Pagdating naman daw sa pagkain, ayon kay Alicia, isda ang madalas nilang ipakain sa mga otter. Hindi lang pala cute ang mga otter, matatalino rin sila. May mga otter na gumagamit ng bato para basagin ng mga shell o matitigas na lamang dagat na hindi nila makagat. Parang may sarili silang tools para makakain. Ang dami mong alam, Kuya Kim!
Ang mga otter sa pangangalaga ni na Alicia, sinubukan din nilang ibalik sa wild noon. Pero 2 beses na raw sila nabigo sa pag-release. Narinig po ng mother ko yung pagsisigaw ng otters. Nakita po nila na nasa snare trap na po sila and may lalaki na naghahawak-hawak. May hawak-hawak na net na dun yung isang otter and yung isa naman, sinatry niya po kagat-kagatin yung lalaki para ma-rescue niya yung sister niya. So ever since then, na-realize namin na masyadong maraming poachers dito sa Palawan trying to get the otters. Kaya decision na po namin na huwag mo na lang i-release kasi delikado. Sa kabila ng kakulitan at kakyutan ng mga otter, hindi pa rin sila ligtas sa banta ng illegal wildlife trade. Hinuhuli kasi sila para maging exotic pet, para sa kanilang fur, o di kaya para sa traditional medicine. Sa atin sa Pilipinas, protektado sila ng Republic Act 9147 o yung Wildlife Resources Protection and Conservation Law. Ayun, so pwede kang mamultahan at pwede kang makulong depende sa severity ng ginawa mo. Mahalaga raw ang mga otter sa kalikasan dahil tumutulong silang kontrolin ang dami ng mga alimango, shellfish at maliliit na isda sa mangrove ecosystem. Nakakatuwa naman po. Kaya naman para kay Rinwell, hindi matatawaran ang encounter nilang ito sa otter. Isang moment na hindi madalas mangyari sa wild. Galing, oh. Napakasaya po, lalo na sa aking mga anak. Once in a lifetime experience. Ayun, oh. Sa huli, maayos na naghiwalay ang landas ng pamilya ni Rinwell at ang bago nilang kaibigang otter. Ayun, oh. Dami mong alam, Kuya Kim. Para sa mas mahabang kwentuhan at dagdag kaalaman, panoorin ang Dami Mong Alam Kuya Kim extended episodes sa GMA Public Affairs YouTube channel. May mga kwento rin ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page, Dami Mong Alam Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-usapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga videong nag-viral dito lang sa Ang Dami Mong Alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin.